Yung tinutukoy niyo po ba yung lagi niyong kinukwento sa akin nung bata ko? Yung ninang ko na tumulong sa atin noon? Siya na nga iha, wala nang iba. Pero paano po niya nalaman na dito na tayo sa Cavite nakatira? Hindi nga rin malinaw sa akin eh. Baka may kakilala tayo sa probinsya na nagturo sa kanya ng kinaroroonan natin. Baka nga po. Wala naman po sigurong lahing manghuhula ang kaibigan niyo, no? Wala naman sa pagkakaalam ko, ikaw talaga. Kailan po ang dating niya dito sa atin? Basta sabi sa sulat na ipinadala niya, darating na lang daw siya sa mga susunod na araw. May kailangan pa daw siyang asikasuhin. Sana dumating na siya. Gusto ko na rin siyang makita sa personal. Tsak na ganun din siya sa'yo. Aba, 5 taon ka pa lang ata noon nang huli mo siyang makita eh. Tsaka hindi ko na po matandaan ang mukha niya. Yung luma mong manika na ayaw mo pang itapon, galing yun sa kanya. Siya mismo ang nagtahi nun. Talaga po? Mananahi rin pala si Ninang. Aba oo, nung nasa probinsya pa tayo, yun ang trabaho niya. Maraming nagpapatahi sa kanya. Talaga po? Hanggang ngayon po kaya nagtatahi pa rin si Ninang? Hindi ko lang alam, pero malay natin yun pa rin ang ginagawa niya. Pumasok ako sa kwarto para kunin ang manikan sinasabi ni nanay. Binukod ko yun sa mga bago kong laruan noon. Para kasi sa akin, espesyal ang manika na yun kahit ordinaryo lang ang pagkakayari. Tela lang kasi yun na tinahi. Ang mga mata ay 2 butones na kulay itim. Ang buhok nito ay gawa lamang sa makakapal na sinulid. Dahil matagal na ang manika, kupas na ang mga damit nito. Magkaganon man dahil espesyal to sa akin, talagang iniingatan kong mabuti. Tindera ng isda sa palengke si nanay. Tubong Bicol talaga kami. Doon nagkakilala sina nanay at ninang Sally. Nung 5 taon gulang pa lang ako, kinailangan ng umuwi ng probinsya nito ang ninang ko. Sabi ni nanay, namatay daw ang ina nito. Mula nga noon hindi na bumalik pang muli ang ninang. Hindi na rin daw nagkaroon ng balita rito si nanay. Nung 10 taon naman ako, isang malayong kamag-anak ni nanay ang nagpapunta sa amin dito sa Cavite. Nung bago pa lang kami dito, nagtatrabaho si nanay bilang kasambahay nila. Ang tiyahin na ni nanay ang nagpaaral sa akin hanggang high school. Pero bago ako nun magtapos, inatake ito sa puso at tuluyan ng binawian ng buhay. Ibinenta ang bahay na dating tinitirhan ng tiyahin ni nanay at pinaghati-hatian ng mga anak. Tanging ang panganay na anak na pinsan ni nanay ang may mabuting kalooban na naalala kami. Binigyan ng sapat na halaga si nanay para makapagsimula kaming muli. Ginamit ni nanay ang pera para makakuha ng pwesto sa palengke, para makapagtinda ng isda. Ako naman ay hindi na nagpatuloy ng pag-aaral sa koleyo. May kahinaan kasi ang ulo ko, kaya halos igapang ko na noon ang pag-aaral ko sa high school. Kaya nang sabihin ko kay nanay na magtatrabaho na lang ako, agad naman siyang pumayag. Basta kapag daw kaya ko na, bumalik pa rin ako sa pag-aaral. Batid ko noon na sumama ang loob niya dahil gusto niya talaga ako makapagtapos na hindi niya nagawa sa sarili dahil maaga siyang nag-asawa. Pero mas nanaig pa rin sa kanya bilang ina ang pagiging maunawain. Nay, may itatanong po sana ako. Matagal ko nang gustong itanong to pero nag-aalangan lang ako na baka apektado pa rin kayo hanggang ngayon. Tungkol ba yan sa tatay mo? Sige lang, magtanong ka. Matagal na rin naman na nangyari yun eh. Tsaka, may karapatan ka naman na malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Totoo ba na patay na si tatay? Oo, matagal na siyang patay. Bago pa man tayo pumunta rito. Akala ko po kasi sinabi niyo lang yun dahil galit kayo sa kanya. Alam kong nangungulila ka sa isang ama. Pero kahit kailan, hindi na pumasok sa isip ko na mag-asawa muli para maranasan mo ang magkaroon ng ama. Mas inaalala ko kasi ang kapakanan mo noon.
Hindi ko lang po maiwasan na isipin na sana kasama pa natin si tatay. Sa kabila po na tayo lang dalawa, alam ko po na ginawa niyo lahat para mabuhay tayo sa marangal na paraan. Sa kabila ng ginawa ng ama mo noon, pinatawad ko pa rin siya. Nung humingi siya ng kapatawaran at gustong bumalik sa atin. Kahit nagagalit pa ako sa kanya, alang-alang sa'yo tinanggap ko pa rin siya. Ano pong ikinamatay ni tatay? Hindi rin ako sigurado, pero maraming haka-haka ang lumabas noon. Sabi kinulam daw ang ama mo. Kulam? Totoo ba ang kulam? Marami bang kaaway si tatay? Ang totoo niya, napakabait ng ama mo. Marami siyang kaibigan. Lahat kasundo niya. Sa sobrang bait, pati mga babae nagkakagusto sa kanya. Isa yan sa madalas na pagtalunan namin noon. Masyado po ba kayong selosa noon? Sino naman kaya ang hindi magseselos kung nakabuntis ang ama mo ng ibang babae? Pero sa kabila nun, gusto niyo pa rin siyang tanggapin? Oo. Alang-alang nga sa'yo. Pero ayun na nga, may masamang nangyari sa kanya. Hay, sayang. Wala man lang kayo na itabi ng litrato niya. Para kahit papano, alam ko sanang itsura niya. Pasensya ka na, Iha. Wala kasi akong naisalba nung nasunog yung tinitirhan nating kubo noon. Nandun lahat ng gamit at litrato ng tatay mo. Naintindihan ko naman po dahil nabanggit niyo na yan sa akin. Hindi ko lang maiwasan na hindi manghinayang. Noon, bago pa tayo pumunta rito, humihingi ako ng lumang litrato ng tatay mo sa mga kapatid niya. Nararamdaman ko kasi na balang araw, magtatanong ka tungkol sa tatay mo. Kaso hindi ako binigyan. Kesyo wala na daw silang litrato. At ang iba namang kapatid ng tatay mo, sabi yun na lang daw ang litrato nila ng ama mo. Kukunin ko pa raw. Alam mo kasi, hindi nila ako gusto kahit noon pa para sa tatay mo. Kaya naiintindihan ko kung ipinagdadamot nila yun sa akin. Nalungkot ako sa nalaman ko. Sa kabila nun, nagpapasalamat na rin ako dahil natuldukan na rin ang mga tanong sa aking isipan sa totoong nangyari sa ama ko. At ang tanong kung bakit wala akong balita sa pamilya ng ama ko. Kinabukasan, si nanay lang ang nagising na maaga para pumunta sa daungan kung saan namamakyaw ito ng isda na ititinda sa palengke. Pinaiwan niya ako sa bahay para ayusin ang kwarto ko. Para kung sakali daw na darating si Ninang Sally, ay doon muna ito pansamantalang matutulog. Agad naman akong sumunod. Inilipat ko muna ang ibang mahahalaga kong gamit sa kwarto ni nanay. Pagkatapos ko makapaglinis, naghanda naman ako ng tanghalian. Bago kasi magtanghalian, umuuwi na si nanay galing sa palengke. Hindi kasi maghapon ang pagtitinda niya ng isda. Nakasalang pa nga ang sinaing ko nang may kumatok sa pinto. Nangunot naman ang noo ko kasi natitiyak kong hindi yun si nanay. May dala kasi siyang sariling susi. Hindi kaya naiwan ni nanay yung susi? Nang buksan ko ang pinto, isang babaeng balingkinita ng pangangatawan ang nasa labas. May dala itong malaking bag na kulay pula. Hindi nalalayo ang edad nito kay inay. Ngumiti pa siya sa akin habang titig na titig. Sino po sila? Ako si Sally, kaibigan ni Judith. Ikaw na ba yan, Melba? Ninang? Ako na nga po. Pasok po kayo. Mukhang may ginagawa ka. Pasensya na kung naistorbo kita. Hindi naman po. Tapos na po ako magluto ng tanghalian. Maupo muna kayo. Ang nanay mo pala. Pauwi na rin po yun. Nagtitinda po kasi si nanay ng mga isda sa palengke. Ganun ba? Ang sipag talaga ng nanay mo? Sinabi niyo pa po. Hindi ko nga lang po siya nasamahan ngayon dahil inutos po niya na linisin ko yung kwarto na gagamitin niyo. Baka daw po bigla kayong dumating. Salamat. Okay lang naman kahit saan ako matulog. Gusto ko lang talaga kayo makita ng nanay mo. Sa totoo lang ang nanay mo lang ang naging kaibigan ko. Wala po ba kayong naging kaibigan sa probinsya niyo? Meron naman, pero iba kasi ang naging pagkakaibigan namin ng nanay mo. Masyadong malalim.
Ay, pasensya na po. Ikukuha ko lang po kayo ng maiinom. Pasensya na po talaga. Nauna pa ang pakikipaghuntahan ko sa inyo. Ayos lang, kahit tubig na lang. Hindi rin kasi ako mahilig sa ibang inumin. Sige po, ikukuha ko lang kayo ng tubig. Sandali ko munang iniwan si Ninang sa may sala. Medyo natataranta pa ako. Dahil yun ang kauna-unahang magpapatuloy kami ng bisita dito sa bahay. Dinala ko na ang isang pitsyel at baso. Pagbalik ko sa sala, nadatnan kong inililibot nito ang paningin sa buong bahay. Heto na po ang tubig nyo. Salamat. Sa inyo na ba ang bahay na to? Hindi pa po namin tapos hulugan. Siguro po mga 2 taon na lang po. Tipid nang umiti si Ninang Sally. Habang umiinom nga, hindi ko maiwasan na hindi titigan ng babae. Mas di hamak na maganda at maaliwalas ang itsura nito kaysa sa aking ina. Natigil lang ang panunuri ko rito nang dumating si nanay. Agad rin nakilala ni nanay ang babae. Kahit ilang taon na rin silang hindi nagkikita. Kitang-kita sa anyo ni nanay ang saya na makita muli ang kaibigan na matagal na nitong hindi nakikita. Mahigpit na nagyakapan ng dalawa at pareho pang maluha-luha ng maghiwalay. Ako naman, tahimik lang na nakamasid sa kanila. Buti natuntun mo tong sa amin. Hindi naman mahirap hanapin ang bahay nyo. Kumusta ka na? Ito, sa awa ng Panginoon naging maayos naman ang paglipat namin dito sa Cavite. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Pasensya na kung hindi ako nakasulat sa'yo noon ha. Malayo kasi kami sa Kabihasnan Binalikan ko pa nga kayo sa Bicol. May nagsabi nga na nandito na kayong mag-ina. Mahaba-haba ding kwento kung paano kami napunta rito. Sa ibang araw ko na lang ikukwento. Tingin ko sa'yo hindi ka nagbago. Maganda ka pa rin hanggang ngayon. Akala mo lang yun dahil matagal tayong hindi nagkita. Pero marami na rin nagbago sa akin. Tingnan mo ang balat ko Puro kulubot na rin. Hindi naman halata. Siya nga pala ang pamilya mo. Ha? Kung itatanong mo sa akin kung nakapag-asawa ako, hindi ako nakapag-asawa kaya wala din akong anak. Bakit naman? Sa ganda mong yan? Hindi siguro laan para sa akin ang pagkakaroon ng pamilya. Tsaka matagal ko nang tanggap na mag-isa lang akong tatanda. Tsak na marami tayong mapag-uusapan tungkol sa mga naging buhay natin. Inalok na lang ni nanay ang kaibigan na kumain na kami para maiba na ang kanilang pinag-uusapan. Naghain na ako agad para makakain na kami ng tanghalian. Habang nasa hapagkainan nga, hindi matapos-tapos ang kwentuhan nila. Ako naman, panakanakang sumasali sa usapan. Madalas binabalik-balikan nila ang mga naganap noon sa probinsya nung nandun pa kami. Isa lang ang napansin ko kay Ninang. Tuwing napag-uusapan ang tungkol sa kanya, umiiwas ito. Tila ayaw pag-usapan na naging buhay nito sa probinsya nila. Kain pa, Mare. Alam ko pagod at gutom ka sa biyahe. Oo, Mare. Maiba pala ako. Nabanggit ni Melba na may pwesto ka sa palengke. Mga isda daw ang tinitinda mo. Ayos naman ba? Oo. Minsan malakas ang benta. Minsan inaabot din ng tumal. Pero ang importante, nakakaraos naman kami mag-ina sa pang-araw-araw namin. Ikaw Melba, nag-aaral ka pa ba? Hindi na po ako nagkolehiyo. Nagtrabaho na po ako agad Sa ngayon po, tinutulungan ko muna si nanay. Sayang naman, dahil ba sa pinansyal? Ay hindi po, ibang dahilan po. Kasi kung kailangan mo ng tulong handa naman akong tumulong. Naku, hindi po yun ang dahilan. Kaya naman po akong paaralin ni nanay. Napatango-tango na lang si Ninang Sally habang mataman ng titig sa akin. Naasiwa naman ako sa mga tingin nito. Kaya itinuon ko na lang ang pansin ko sa pagkain. Nang makatapos kami ng pananghalian,
Itinuloy na nila ang kanilang kwentuhan sa may sala. Habang ako naman ay nagliligpit ng mga plato at kubyertos. Ibinigay na rin ni Ninang ang mga pasalubong niya sa aming mag-ina. Noon ko lang nakita na masayang masaya si Nanay dahil sa pagdating ng isang kaibigan. Naalala ko pa ang kwento sa akin ni Nanay. Nang iwan daw kami ni Tatay para samahan ng babaeng na buntis nito noon, naging mahirap daw ang buhay namin. Wala rin mapag-iwanan sa akin para makapagtrabaho nun si Nanay. Dayo lang sa lugar namin nun si Ninang Sally. Ito lamang daw ang nag-alok ng tulong sa amin noon. Lagi raw nakaalalay ang babae kay Nanay. Kaya naman nung dumating ang kapiyastahan sa lugar namin at nagkaroon ng libreng binyag, si Ninang Sally ang kinuhang ninang noon ni Nanay. Melba, naayos mo na ba yung kwarto mo? Ho? Opo, naayos ko na po. Baka kasi gusto mo na magpahinga ng ninang mo. Sasamahan ko na po kayo, Ninang. Salamat, Iha. Medyo napagod nga ako sa biyahe eh. Malayo-layo din kasi itong sa inyo. Kung may iba pa po kayong kailangan, magsabi lang po kayo. Nakangiti namang tumango si Ninang Sally sa akin. Akma na sana akong lalabas ng kwarto nang tawagin niya ako. Paglingon ko, hawak na niya ang manika na bigay niya sa akin nung bata pa ako. Nasa'yo pa pala ang manika na to? Opo, iningatan ko po talaga yan. Dahil alam ko po na galing yan sa nag-iisa kong ninang. Napakasinop mo pala sa gamit. Salamat at iningatan mo tong manika na to. Alam mo bang ito ang kauna-unahang manika na tinahi ko noon? Talaga po? Oo, sa kabila ng napakarami mo ng laruan, itinabi mo pa to. Ewan ko kung guni-guni ko lang ng mga oras na yon. Nang tingnan kasi ni Ninang ang mga laruang nakadisplay, para bang galit siya. Nang tumingin siya sa akin, bigla namang sumilay ang matamis nitong ngiti. Ilang sandali pa, lumabas na ako ng kwarto ko para makapagpahinga na muna si Ninang. Naabutan ko si Nanay sa sala na inaayos ang mga pasalubong ni Ninang sa amin. Ang daming pasalubong ng Ninang mo. Tingnan mo. Siguro po yan ang sikat na pagkain sa kanila. Ano po yan? Kakanin ba yung hawak nyo? Puso ito kung tawagin sa kanila. Malagkit na bigas ito na may nyog. Hihiwain sa gitna at lalagyan ng latik. Naku, tsak na magugustuhan mo to. Mukha nga pong masarap. Gusto mo bang tikman ngayon? Mamaya na lang po, Nay. Busog pa po ako eh. Nay, may tatanong po sana ako sa inyo. Tungkol saan? Kay Ninang po, bago po siya umuwi sa kanila, gano'n nyo na po siya katagal nakakilala? Hindi pa kami nagsasama ng tatay mo eh. Nandun na siya sa baryo natin. Naging malapit lang kami nung iwan tayo ng tatay mo. Bakit mo na itanong? Wala naman po. Yun kasi ang hindi nyo nakwento sa akin. Ikaw naman ang tatanungin ko. Ayos lang ba na dumito muna ang ninang mo? Baka kasi mailang ka. Hindi ka naman sanay na may ibang tao dito sa bahay natin. Okay lang po, Nay. Mukhang mabait naman po si Ninang eh. Mabait talaga yan. Tsaka malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kaya pagkakataon na natin to para makabawi sa kanya. Naging maayos naman ang pananatili ni Ninang Sally sa bahay. Katunayan, nabawasan ang mga gawaing bahay ko. Sa umaga kasi, si Ninang ang nagluluto ng almusal namin. Siya na rin ang naglilinis ng bahay. Minsan pag uwi namin galing sa palengke, nakalaban na rin siya para tuloy kami nagkaroon ng libreng kasambahay sa bahay namin. Minsan narinig kong sinabi ng nanay na hindi nito kailangan gawin ng mga gawaing bahay. Bisita umano ito sa bahay namin. Ngunit mapilit pa rin si Ninang. Siya na nga daw ang nakakaabala sa amin. Dapat lang daw nasuklian niya yon. Sa kabila ng kabutihang ipinapakita sa amin ni Ninang, hindi pa rin ako komportable sa presensya niya. Lalo't kapag nasa malapit lang siya. Hindi ko rin kasi maipaliwanag ang nararamdaman ko.
Basta alam ko lang, may kakaiba kay Ninang na mahirap ipaliwanag. Minsang galing ako sa labas, naabutan ko sila ni Nanay na ako ang pinag-uusapan. Halika anak, sumali ka sa aming kwentuhan. Tungkol po saan ang pinag-uusapan nyo? Nabanggit kasi ng ninang mo na dapat nga inuuna mo yung pag-aaral mo kaysa sa trabaho. Mas magiging maganda kasi ang kinabukasan mo kung nakapagtapos ka. Tsaka magandang trabaho rin ang mahahanap mo. Nay, napag-usapan na po natin to, di ba? Tsaka na lang po ako mag-aaral ulit. Kaya lang iha, sayang din kasi ang mga taon. Kaya sa susunod na pasukan gusto ko mag-enroll ka na ha? Napabuntong hininga na lang ako. Tingin ko kasi wala na akong pagpipilian pa. Para kasing buo na ang desisyon ni Nanay dahil sa impluensya ng kaibigan. Nang sulyapan ko si Ninang Sally, nakangiti to sa akin. Hindi ko naman magawang gumanti ng ngiti dahil pakiwari ko, sinasaklawan na nito ang desisyon ko. Parang gusto kong makaramdam ng inis ng mga sandaling yun. Wala naman talaga akong tutol sa pag-aaral. Kaya lang gusto ko muna maging handa. Tsaka konting panahon lang naman ang hinihingi ko. Tumayo na ako at nagpaalam na papasok sa kwarto namin ni Nanay. Bigla kasing bumigat ang pakiramdam ko ng mga oras na yun. Sa nakalipas na mga araw, marami pang pagbabago ang naganap sa bahay dahil sa impluensya ni Ninang Sally. Minsan lumabas ito at ang paalam ay may kailangan lang bilhin sa butika. Kinausap ko ng masinsinan si Nanay tungkol sa kanya. Pansin ko lang, Nay. Para bang sininang na atang nasusunod sa bahay na to. Hindi naman sa ganun. Mungkahi lang naman ang sa kanya. Nakikita ko naman na okay. Hindi sinusunod ko lang. Tsaka kapakanan natin dalawang iniisip niya lagi. Sana po wag niyang kakalimutan na bisita lang siya dito sa bahay natin. Huwag ka nga magsasalita ng ganyan. Wala namang ginagawang masama ang ninang mo. Alam ko naman na nahihirapan ka makisama dahil hindi ka sanay na may ibang tao dito sa bahay. Pansamantala lang naman to Hindi naman habang buhay na nandito ang ninang mo. Pati po kasi kayo nagiging sunod-sunuran na lang sa mga sinasabi niya. Akala mo lang yan. Pero ako pa rin ang nasusunod sa bahay na to. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Nanay. Ang importante, nasabi ko na sa kanya ang napansin kong pagbabago sa bahay namin. Bahala na siya kung pakikinggan niya ako. Madalas din na naiiwan ako sa bahay at hindi na ako pinapasama sa pagtitinda sa palengke para daw may kasama si Ninang. Kapag nasa bahay lang ako, madalas naman nagkukulong si Ninang sa kwarto ko. Hindi rin ito nakikipag-usap sa akin. Minsan naghahapunan kami. Tinanong ako ng ninang ko tungkol sa pagpasok ko sa eskwelahan. Hindi pa po ako nagpapa-enroll Bakit naman? May babayaran ba? May pera pa ako dito. Hindi po yun ang dahilan. Wala pa po akong balak pumasok ngayong taon na to. Mas gusto ko po na magtrabaho muna para makaipon din. Sayang naman kasi ang isang taon. Tsaka baka lalo ka ng tamarin kung patatagalin mo pa. Kaya naman ng nanay mo na pag-aralin ka, sabi niya. Ayoko na po kasing iasa kay nanay ang pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Tsaka may iba pa po akong dahilan na hindi ko pwedeng sabihin. Obligasyon ng magulang na pag-aralin ng anak at… Hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Nag-usap na po kami ni nanay dati. Pumayag naman po siya na magtrabaho muna ako. Sana po respetuhin niyo na lang po ang desisyon ko. Totoo bang sinabi ng anak mo, Judith? Oo. Basta kako babalik siya sa pag-aaral niya. Hindi mo siya dapat payagan. Dapat ikaw na susunod, hindi anak mo. Wala pa siya sa hustong gulang. Tama ang ninang mo, Melba. Mas mabuti kung mag-aaral ka muna. Pero Nay, may papasukan na po akong bagong trabaho sa palengke. Mag-uumpisa na po yun sa Lunes. Tsaka nag-usap na tayo dati, di ba? Pwede mo namang hindi yun pasukan. Pasensya na po kayo, Ninang.
Hindi na po pwede. Tsaka yun na po ang desisyon ko. Hindi na po magbabago pa ang isip ko. Pareho silang natigilan sa huli kong sinabi. Nahuli ko pa ang biglang pagtalim ng mga mata ng ninang ko. At nang mapansin na nakatingin ako sa kanya, pilit itong nagpakawala ng ngiti sa amin ni nanay. Nung gabi na, habang inaayos ko ang higaan namin, kinausap muli ako ni nanay. Tingin ko anak tama ang sinabi ng ninang mo. Obligasyon kong papag-aralin ka. Alam ko naman po yun. Pero alam niyo naman na hindi maganda ang naging karanasan ko nung nag-aaral ako eh. Iba naman sa kolehiyo. Iba na ang mga magiging kaklase mo. Hindi mo naman kailangan magtrabaho. Makakapaghintay naman yan. Nay, sabi ko naman sa'yo babalik din ako sa pag-aaral. Gusto ko lang maging handa at syempre sasamantalahin ko na rin ang makaipon. Sige na nga, hindi na kita pipilitin pa. Basta wag mo lang kakalimutan ang usapan natin ha? Opo Nay, salamat po. Naunawaan niyo rin ako. Araw ng linggo. Plano namin ni nanay na magsimba kaya niyaya niya si Ninang. Pero tumanggi ito. Sabi nito, masakit daw ang ulo kaya magpapahinga na lang muna. Nang makalabas kami ng bahay, tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Isa sa napansin ko mula nang tumira sa amin si Ninang Sally. Para bang naging masikip na ang bahay sa amin at parang laging maalinsangan ng loob. Ang kaibigan kong si Jonathan ang madalas kong masabihan ng mga problema at nangyayari sa bahay namin. Ito rin ang nagpasok sa akin sa trabaho sa palengke nang magpahanap ang amo nito ng tindera sa pwesto nito. Sa mga kwento mo pa lang, parang may mali sa ninang mo. Ewan ko lang ha, yun lang ang palagay ko. Baka mali rin ako, hindi ko pa naman siya kasi nakikita eh. Pakiramdam ko nga may kakaiba sa kanya na mahirap ipaliwanag. Dapat magdoble ingat kayo. Kahit pa sabihin na ninang mo siya, matagal na panahon na rin hindi niyo siya nakita, hindi ba? Sa loob ng ilang taon na yun, marami ang pwede nangyari sa kanya. Naisip ko nga na baka mali ang desisyon ni inay na patuluyan ng kaibigan niya sa bahay. Tsaka parang wala na rin balak umalis. Ha? Paano mo naman nasabi? Narinig ko lang nung nagkukwentuhan sila ni nanay. Alam mo, baka hindi magtagal maging problema pa ng nanay mo yung kaibigan niya. Ganun na nga kapag hindi niya tinigilan ng pakikialam sa amin ng nanay ko. Alam mo, ang dapat mong kausapin ng nanay mo, baka mahuli ang lahat. Naiiling si Jonathan sa sitwasyon namin sa bahay. Wala rin itong maisip na pwede kong gawin. Pareho din kami nang naiisip na baka kapag nagtagal pa ang ninang ko sa bahay namin, ito lang ang pagmulan namin ng away ng nanay ko. Kapag ginagabi ako sa pag-uwi, madalas akong ihatid ni Jonathan sa bahay bago ito umuwi sa kanila. May sarili kasi siyang motor, kaya ayos lang sa kanya kung gabi-gabi niya akong ihatid. Hindi pa ako nakakababa sa motor ni Jonathan. Napansin ko na agad na nakadungaw ang ninang ko sa may bintana. Saktong kabababa ko lang sa motor nang biglang bumukas ang pinto at ininuwa nun si Ninang. Magandang gabi po. Inihatid ko lang po si Melba para hindi na siya bumiyahe. Hindi umimik si Ninang Sally. Basta na lang itong nakatingin kay Jonathan. Ako naman ay nagmano sa kanya. Nang si Jonathan naman ang magmamano sa kanya, ay hindi nito inabot ang kamay. Kitang-kita ko pa ang pagkapahiya ng kaibigan ko sa inasal na yun ni Ninang Sally. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Jonathan. Hindi ako umalis sa kinatatayuan ko hanggang natatanaw ko pa ang papalayong motor nito. Wala na sa may pintuan si Ninang Sally. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si nanay sa kusina habang ang ninang ko ay prenteng nakaupo sa sala habang nananahi. Nagmano lang ako kay nanay at nagpaalam na papasok muna sa kwarto ko para makapagbihis. Hindi pa nga ako nakakatapos magpalit ng damit ay narinig ko nang tinatawag ako ni nanay para kumain. Ayaw ko sanang lumabas para sumabay sa kanila pero kanina pa ako nagugutom. Habang kumakain, nagtanong bigla si Ninang Sally.
Melba, nobyo mo ba ang lalaking naghatid sa'yo? Kaibigan at kasamahan ko po si Jonathan sa trabaho. Si Jonathan pala ang naghatid sa'yo kanina. Bakit hindi mo muna siya pinapasok? Ang tagal ko na rin hindi nakikita ang batang yon. Nagmamadali rin po kasi siyang umuwi. Kilala mo ang lalaking yon? Oo naman, inaanak ko sa binyag ang bunsong kapatid niya. Mababait ang mga magkakapatid na yon, lalo na si Jonathan. Ang tingin ko kasi kanina, hindi lang pagkakaibigan ang meron sa inyo. Kaya po ba hindi niyo inabot ang kamay niya nung nagmamano siya sa inyo? Ha? Ginawa mo yun, Sally? Ano kasi, hindi ko naman kasi siya kilala. Kahit na, sana'y tinanggap mo na lang. Tsak na napaya yung bata. O sige, sa susunod, pasensya na ako naging suplada ako kanina ha. Hindi naman yun ang issue. Mabuti pang kalimutan na lang natin. Si Jonathan ba ang nagpasok sa'yo sa trabaho, Iha? Siya nga po, Nay. Kung siya ang kasama mo sa trabaho, hindi na ako masyadong mag-aalala sa'yo. Alam ko namang babantayan ka niya. Sa buong hapunan tahimik na lang si Ninang Sally. Kami na lang ang nagkukwentuhan ni Nanay. Nauna na rin siyang tumayo at nagdahilan na biglang sumama ang pakiramdam. Kinabukasan sumabay na ako kay Nanay sa pagpunta sa palengke para matulungan ko muna siya sa pag-aayos ng mga isda bago ako dumiretso sa trabaho ko. Pagdating sa trabaho, ngumiti lang sa akin si Jonathan at trabaho na agad ang hinarap namin. Nung bandang tanghali na, wala nang masyadong mamimili kaya naman libre na ang oras namin. Naging paksa namin ang nangyari kagabi. Sa totoo lang, kabado ako nung makita ko ninang mo. Mukhang masungit kasi. Tama nga talaga ako. Pinagsabihan naman siya ni Nanay. Kung sakali na makita mo siya ulit, wag mo nalang pansinin kung gagawin ulit niya yun sa'yo. Sana kapag inhatid kita mamaya wala siya. Dahil pa niya kasing nanay mo kung umaste. Isa pa nga yun eh. Alam mo, nung dumating siya sa bahay, okay naman sana. Kasi siya lahat ang gumagawa ng gawaing bahay pero sumusobra na siya. Pakiramdam ko, para kaming tau-tauhan ni Nanay sa sarili naming bahay. Hindi mo ba siya aalis? Hindi ko nga alam kung may plano pa siyang umalis eh. Kumukuha lang ako ng tiyempo para kausapin si Nanay. Nung gabi muli akong inihatid ni Jonathan sa bahay. Mabuti na lang hindi lumabas ng bahay si Ninang. Agad na rin umalis ang binata. Nadatnan ko ang ninang sa sala. Lumapit ako para magmano sa kanya. Patalikod na sana ako nang tawagin ako ni Ninang Sally. Melba, teka lang. Kanina pala binalang kita ng ilang gamit para sa pagpasok mo sa eskwelahan. Po, bakit niyo po ako binilhan? Hindi pa naman po ako papasok. Sabi kasi ng nanay mo nagkausap na kayo. Nagkausap na nga po kami. Naiintindihan niyo po ako na mas gusto ko magtrabaho muna. Dahil ba sa lalaking yun kaya ayaw mo na mag-aral? Wala pong kinalaman si Jonathan sa desisyon ko. Kung hindi ka mag-aaral, isang katulad lang niya makakatuluyan mo. Isang kargador sa palengke. Ganun lang ba ang buhay na gusto mo? Hinusgahan niyo po agad si Jonathan kesyo sa palengke siya nagtatrabaho. Hindi niyo po siya kilala kaya sana, huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Wala namang masamang intensyon. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po akong pakikialaman. Pabayaan niyo na lang po ako. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Ninang. Agad na akong tumalikod sa kanya. Nagpupuyos kasi ang kalooban ko. At baka kung ano pang masabi ko, nalabag sa kagandahang asal na tinuro sa akin ni Nanay. Nung gabing yun, hindi ako lumabas ng kwarto para maghapunan. Nakailang tawag sa akin si Nanay, pero hindi ako lumabas. Hindi ko na rin namalayan na makakatulog ako sa sama ng loob. Kinabukasan, hindi ako pumasok dahil masama ang pakiramdam ko. Lumabas ako ng kwarto na wala ang ninang. Sabi ni Nanay, maaga daw itong umalis. Sinabi sa akin ng ninang mo ang nangyari.
Humihingi siya ng dispensa sa'yo. Hindi daw niya sinasadya. Naiintindihan ko naman siya. Sobrang nag-aalala lang siya sa'yo. Hay, kailan po ba siya aalis sa bahay natin? Isa pa nga yun, anak. Nagsabi siya na wala na daw siyang mapupuntahan. Hindi na daw siya makakauwi sa probinsya nila. Wala po ba siyang kamag-anak na maaaring tuluyan muna? Anak, wala siyang kamag-anak na nandito. Tayo na lang ang pinuntahan niya dito. E di magtitiis na lang tayo sa pakikialam niya sa buhay natin? Kinausap ko na siya. Nangako naman siya na hindi na mangingialam. Nakakaawa nga siya kanina. Kasi panayang iyak habang humihingi ng sorry. Hindi na po kasi ako komportableng nandito siya. Nangako naman siya na magbabago na. Tsaka isa pa, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Siya ang tumulong sa atin nung walang-wala tayo sa probinsya. Ngayon na nga lang ako makakabawi sa kanya eh. Kahit naroon pa rin ang pagtutol ko na manatili pa sa amin ng ninang ko. Inayunan ko na lang si nanay. Gusto ko pa rin bigyan ng pagkakataon ng kaibigan niya. Siguro naman sa susunod na mangialam na naman ng kaibigan nito sa amin, paaalisin na siya ni nanay. Sapat na siguro ang pagkupkup namin sa kanya ng ilang buwan. Na mapag-isa ko, noon ko lang napagtanto na matagal na pala sa amin si Nina. Kung tutuusin, wala kaming gaanong alam sa pagkatao niya. Pero pinakikitunguhan pa rin siya ng mabuti ni nanay. Lumabas muna ako ng kwarto namin. Napadaan ako sa kwarto ko dati na siyang ginagamit ngayon ni Nina. Tila meron nag-uudyok sa akin na pasukin ng kwarto. May kailangan ka sa akin? Ha? Wala po. Meron lang po sana akong kukunin na gamit ko. Ano yun? Kukunin ko para sa'yo. Tsaka na lang po. Hindi ko pa naman po kailangan. Teka lang Melba. Pwede ba kitang makausap sandali? Sige po. Pasensya ka na sa inaasal ko ha. Maniwala ka. Kabutihan mo lang ang iniisip ko. Wala na po yun. Nagkausap na rin po kami ni nanay. Salamat ha. Ang bait mo talagang bata. Sige po. Lalabas po muna ako. May bibilhin po kasi ako eh. Sige. Ingat ka. Tumangulang ako at saka lumabas ng bahay namin. Habang naglalakad ako sa pinakamalapit na tindahan sa amin, binalik-balikan ko yung naging pag-uusap namin ng ninang. Hindi ko kasi maramdaman ang sinseridad sa kanya. Para bang napipilitan lang. Nang mga sumunod na araw, naging maayos naman ang lahat sa bahay. Nakita ko nga ang pagbabago kay Ninang Sally. Kahit nung pumunta si Jonathan sa bahay dahil kaarawan yun ni nanay, pinakiharapan niya ito ng maayos. 5 katao lang ang inimbita sa kaarawan ni nanay. Konti lang kasi ang handa. Ang ibang bisita na kaibigan ni nanay sa palengke ay kanina pa nakauwi. Mabait naman pala yung ninang mo eh. Oo, kinausap kasi siya ni nanay noon. Kaya siguro natauhan. E di, wala ka ng problema sa bahay niyo. Wala naman talagang problema eh. Simula lang naman nung dumating si Ninang, parang naging komplikadong lahat. Pero okay na rin naman na. Kita mo nga, hindi na siya suplada sa'yo. Nagulat nga ako dahil binhati ako kanina. Marami pa kami na pag-usapan ni Jonathan habang nasa labas ng bahay. Nagpaalam kasi kami kina nanay na magpapahangin lang sandali. Ilang sandali pa, nagpaalam na rin si Jonathan. Dahil lumalalim na rin ang gabi. May kalayuan din kasi ang bahay nito sa amin. Kahit malaon nang wala si Jonathan, nanatili muna ako ng ilang minuto sa labas. Gusto ko lang namnamin ang malamig na simoy ng hangin panggabi. Maya-maya lang, pumasok na rin ako sa loob. Nadatnan ko na naglilikpit si Ninang ng mga ginamit sa handaan. Ako na lang po dyan, Ninang. Magpahinga na lang po kayo. Hindi na, kaya ko na to. Baka maabala ko pa kayo ng bisita mo. Kanina pa po umalis si Jonathan. Talaga? Akala ko dito siya matutulog.
May kahihiyan naman po siya para dito makitulog sa bahay namin. Biglang napalis ang nakakalokong ngiti sa labi ni Ninang at nakipagtigasan pa ng titig sa akin. Sari-saring emosyon ang nabasa ko sa mga mata niya. Ito ang biglang umiwas ng tingin sa akin. Saka pumasok ng kwarto nito. Dumating naman si nanay na galing sa labas. Ugali na kasi nitong ipakain sa mga asong gala ang mga tira-tirang pagkain sa bahay. Nasaan ang ninang mo? Nasa kwarto na po niya. Sabi ko po kasi ako nang bahalang maglikpit dito. Oo nga, tsak na napagod yun dahil siya ang nagluto ng mga handa ko. Nakakaya nga eh, siya kasi ang bumili lahat ng handa ko. Regalo daw niya sa akin. Di ba, Nay, wala naman siyang trabaho? Saan siya kumukuha ng pera? Nabanggit niya sa akin na ibinenta na raw niya ang bahay nila sa probinsya. Baka yun ang perang ginagastos niya. May pera naman pala siya. Bakit hindi na lang siya maghanap ng mauupahan? Teka nga lang, bakit ganyan na naman ang tono ng pananalita mo? May nangyari ba kanina? Ay, wala naman po. Sige po, maglilikpit na ako. Magpahinga na rin po kayo. Nang maiwan ako mag-isa sa kusina, napaisip ako kung bakit umarte na naman ng ganun si Ninang. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na baka may sakit ito sa pag-iisip, kaya pabago-bago ng ugali. Hanggang mahiga, dala-dala ko ang alalahanin tungkol sa ninang ko na basta na lang sumulpot dito sa bahay. Kinabukasan sa trabaho, kinuwento ko kay Jonathan ang nangyari. Kahit ito ay naguluhan sa mga sinabi. Hindi ko na alam kung ano ang iisipin ko. Bakit hindi mo kausapin ang nanay mo? Kahit kausapin ko si nanay, hindi naman niya ako papakinggan. Lalo't malaki ang utang na loob niya dun sa kaibigan niya. Tapos ngayon, siya pa ang bumili ng handa ni nanay nung kaarawan niya. Hindi naman dahilan yun para umasta siya ng ganun sa bahay niyo. Bali-balik na rin man kasi ang sitwasyon, nakikitira lang siya sa inyo. Ewan ko, naguguluhan na nga ako eh. Buong maghapon wala ako sa sarili. Pamali-mali ako sa mga ginagawa ko. Mabuti na lang at likas na mabait ang amo namin. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Pinayuhan na lang ako na umuwi na lamang para makapagpahinga. Pagdating sa bahay, naabutan kong masayang nakikipaghuntahan ng nanay kay Nina. Oh, maaga ka yata ngayon. Nilalagnat ka ba? Teka, ikukuha kita ng gamot. Hindi na po, Nay. Masakit lang naman ang ulo ko. Baka dahil sa panahon. Siguro nga po. Meron akong herbal dyan. Mabisa yun kesa iinom ka ng gamot. Hindi na po, Ninang. Yun na lang ang inumin mo, anak. Yung bibigay ng ninang mo. Subok ko na yon. Hindi na ako nakatanggi pa sa sinabi ni nanay. Si Ninang Sally naman nagmamadali na kinuha ang sinabi nitong herbal sa kwarto at saka inabot sa akin. Pagkatapos ko magpasalamat, pumasok na ako sa kwarto namin ng aking ina. Pero inilapag ko lamang yung salamesita at hindi ininom. Sa nakalipas na mga araw, kapansin-pansin ang pagbabago sa aking ina. Napapadalas na rin ang hindi nito pagpunta sa palengke para magtinda ng isda. May problema po ba? Wala naman. Bakit mo naman naitanong? Kasi po, lagi na lang kayong nandito sa bahay. Hindi na po kayo nagpupunta ng palengke para magtinda ng isda. Gusto ko lang magpahinga. Ilang taon na rin kasi kung puro trabaho na lang. Hindi naman siguro masama kung magpapahinga ako, di ba? Yun lang po bang dahilan? Oo naman. Kung gusto mo ikaw na lang ang pumalit sa akin. Tutal ayaw mo naman mag-aral. Hay, akala ko ba napag-usapan na po natin yan? Bakit po kailangan nyo na namang ungkatin? Napilitan lang ako noon na pumayag sa gusto mo. Pero alam mong gusto ko na mag-aral ka kaysa magtrabaho. Tignan mo nga, nagtsatsaga ka lang sa pagiging tindera. Gasino lang ang sahod mo. Pansamantala lang naman po ito eh. Ewan ko ba, baka talagang wala kang pangarap sa buhay. Hindi mo man lang naiisip ang mga hirap ko sa'yo.
Nay naman, bakit ba kayo nagsasalita ng ganyan? O bakit totoo naman 'di ba? Ni minsan wala akong narinig sa'yo na gusto mo kong iahon sa kahirapan. Wala kang pinag-iba sa ama mo. Bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan sa akin? O bakit? Wala ba akong karapatan na maglabas ng saloobin ko ha? Simula nung dumating si Ninang sa bahay natin, ang laki na ng pinagbago nyo. Siya po bang nag-iimpluwensya sa inyo? Huwag mong ibahin ang usapan. Walang kinalaman ng ninang mo dito. Mabuti nga dumating siya. Kahit papano meron ako naging katuwang sa buhay. Mabuti pang paalisin nyo na lang ang babaeng yon. Ginugulo niya tayo Sa ginagawa niya, pinag-aaway niya tayo. Tumahimik ka. Hindi aalis dito ang ninang mo. Dito na siya titira habang buhay kasama natin. Hindi po maaari ang gusto nyo. O bakit hindi? Ikaw bang masusunod sa bahay na to? Hindi naman po sa ganun. Pero Nay… Pwede ba? Huwag mo kong daanin sa pag-iyak-iyak mo dyan. Ngayon lang po kasi tayo nagtalo ng ganito. Kasalanan mo rin. Ang tigas kasi ng ulo mo. Bago pa ako mapahagulgol sa harapan ni inay, pumasok na lang ako sa kwarto namin. Mabuti na lamang ng sumunod na araw. Muling bumalik sa pagtitinda ng isda si nanay. Ako naman inabala ko na lang ang sarili sa trabaho. Kapansin-pansin din ang pagiging bugnutin ng aking ina. Kaya naman umiiwas na lang ako hanggat maaari. Ayoko kasi na lagi na lang kami nagtatalo. Isang gabi pag uwi ko, nadatnan ko si nanay na nagwawala sa kusina. Agad ko siyang nilapitan at pinakalma. Nay, ano po bang nangyayari sa inyo? May hinahanap kasi ako. Hindi ko makita-kita. Paano kasi wala nang kaayusan dito sa bahay? Ano po ba yun? Ako na lang pong maghahanap. Bakit ba ganito ang buhay natin? Wala naman pong masama sa klase ng pamumuhay natin. Sabi niyo pa nga dati, kahit mahirap tayo basta magkasama tayo lagi. Sinabi ko ba talaga yon? Opo. Niyakap ko na lang si nanay ng mahigpit habang umiiyak din. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Pero alam kong may mali. Nang kumalma si nanay, dinala ko siya sa kwarto namin. Dinalhan ko rin siya ng tubig. Nang kumalma na siya, saka ko siya kinausap. Ano po bang problema? May sakit po ba kayo? Wala, iha. Hindi ko alam kung bakit ako bigla na lang nakaramdam ng sobrang kalungkutan. Hindi naman ako dating ganito. Iyon na nga po Meron po bang sinasabi sa inyo si Ninang? Wala naman. Sigurado po ba kayo? Alalahanin niyo po. Baka meron siyang sinasabi sa inyo. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Mula lang naman na tumira siya dito sa atin, ang dami ng hindi magandang nangyayari. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa ninang mo. Ang laki ng utang na loob natin sa kanya. Puro na lang kayong utang na loob Nung wala tayong makain at wala ring gustong magbigay sa atin kahit kamag-anak pa natin, si Sally ang naroon para damayan tayo. Siguro naman po sa pagtigil niya dito sa atin ng ilang buwan, bayad na tayo sa utang na loob na sinasabi niyo. Anong gagawin mo? Papaalisin ko na po siya. Nakatapos na kaming maghapunan ni nanay ay hindi pa rin dumarating ang ninang ko. Sinabi ko na lang kay nanay na mauna na siyang magpahinga. At ako na nga lang ang maghihintay sa kaibigan nito. Habang naghihintay, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Napatingin ako sa nakapinid na pinto ng kwarto ko. Humakbang ako papunta roon. At saka pinihit ang seradura. Hindi yun nakalak. Pumasok ako sa loob at binuhay ang ilaw. Maayos naman ang higaan at iba pang naroon. Maliban sa bag nito na nasa sahig lang, bahagya pa yung nakabukas. Dala ng kuryosidad, nilapitan ko yun at tinignan ng laman. May 3 manika sa loob at itim na libro. May mga kandila rin at karayong. Hinalukay ko pa ang laman nun.
May mga litrato din sa loob. Nagitla pa ako nang makarinig ng tricycle na tumigil sa harapan ng bahay namin. Agad kong ibinalik ang bag sa sahig at saka lumabas ng kwarto. Nasa sala na ako nang pumasok si Ninang Sally. Oh, hinihintay mo ba ako? Oho, gusto ko po sana kayong makausap. Tungkol naman saan? Pasensya na po sa sasabihin ko. Pero sana umalis na po kayo sa bahay namin. Ha? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Sa totoo lang po, mula nung dumating kayo sa bahay namin, napapadalas na ang pagtatalo namin ni Nanay. Pasensya na kung sa tingin mo nag-aaway kayo ng dahil sa akin. Ang gusto ko po, umalis na lang kayo dito sa bahay namin. Melba! Tulungan mo ako! Sabay kami napalingon ni Ninang sa kwarto dahil sa malakas na sigaw ni Nanay na may kasama pang pag-iyak. Sabay din kaming pumasok sa loob. Napasukan naming namimilipit sa sakit ng tiyan si Nanay. Natataranta akong lumapit at hindi malaman kung paano siya hahawakan. Dadalhin ko na lang po kayo sa ospital. May gamot ako dito. Makakatulong yun sa nanay mo. Dahil sa pagkataranta at hindi ko malaman ang gagawin, hinayaan ko na lang si Ninang ang kumilos. Meron siyang pinainom kay Nanay. Nang makainom, nakita kong unti-unti nang bumabalik sa dati ang kulay ni Nanay. Hindi katulad kanina, para itong binabad sa suka. Ayos na po ba kayo, Nay? Medyo guminhawa ng pakiramdam ko. Dadalhin ko pa rin po kayo sa ospital bukas para malaman natin kung ano bang sakit ninyo. Sige, ikaw nang bahala. Magdamag kong binantayan si Nanay. Pinakiramdaman ko din ang kabilang silid. Pakiramdam ko, may kung anong ginagawa si Ninang sa kwarto nito. Kinabukasan, kahit walang tulog, agad ako naghanda para madala ko si Nanay sa ospital. Pero mariin itong tumanggi. Huwag na po sanang matigas ang ulo nyo. Paano po natin malalaman kung may sakit kayo? Magaling na naman ako eh. Sayang lang ang pera natin. Wala naman akong sakit. Nakikiusap po ako sa inyo. Ganito na lang. Kapag sinumpong ulit ako ng pananakit ng tiyan ko, ako na mismo magsasabi sa'yo na dalhin mo na ako sa ospital. Naiiling na lang ako sa katigasan ng ulo ni Nanay. Sa huli siya pa rin ang nasunod. Hindi na rin natuloy ang pag-alis ng kaibigan nito. Dahil nakiusap sa akin si Nanay na hayaan na lang muna ito sa bahay namin. Pakiramdam ko, lalo niya kaming inilulubog sa utang na loob sa kanya. Nakiusap din sa akin si Ninang Sally. Aalis din daw siya kapag nakahanap na siya ng malilipatan. Kahit maliit lang ang bahay namin, pilit ko talagang iniiwasan na magkita kami ng ninang ko. Hindi rin ako sumasabay sa pagkain kapag nariyan siya. Ganun ba katindi ang galit mo sa akin? Nagulo po kasi kaming mag-ina mula nung dumating kayo. Hindi ko alam kung anong motibo nyo. Maniwala ka. Wala akong masamang motibo sa pagtira rito. Ang nanay mo lang talaga ang naging kaibigan ko. Kaya nga gusto ko siya. Gusto ko kayong dalawa na makasama. Kung talagang kaibigan ng turing nyo sa kanya, hindi nyo siya iimpluwensyahan sa masama. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi na ako naniniwala. Nawala ng tiwala ko sa ninang ko. Nawala na rin ang simpatya ko sa kanya. Parang gusto kong pagsisihan na tinanggap pa namin siya sa bahay. Kay Jonathan ko lang lahat sinasabi ang mga nangyayari sa bahay. Kung wala pa ako mapagsasabihan, malamang sumabog na ako. Sa mga kinukwento mo, parang hindi pangkaraniwan ang ninang mo. Pati ako nakakaramdam ng takot para sa inyong mag-ina. Sa tingin mo may masamang balak sa amin ng ninang ko? Maaring sa'yo wala. Pero paano kung sa nanay mo? Anong gagawin ko? Paano ko maililigtas ang nanay ko? Huwag ka mag-alala. May kakilala ako na maaaring makatulong sa atin kung tama ang hinala ko. Dahil sa hindi matukoy na sakit, naratay si Nanay sa higaan
Si Ninang na rin ang nag-aasikaso sa buong bahay, maging sa pag-aalaga sa nanay tuwing nasa trabaho ako. Dahil hindi nakakapagtinda si nanay ng isda sa palengke, naubos na rin ang perang nakatabi nito. Ako nang bahala sa nanay mo. Aalagaan ko siya habang nasa trabaho ka. Salamat po. Ganyan dapat, maging mabait ka. Dahil wala namang ibang tutulong sa inyo kundi ako. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo dahil nandito kayo. Ano nga palang gusto mong ulam mamaya? Kahit ano na lang po. Nang makalabas ng bahay, saka ko lang pinakawalan ng mga luha ko. Kailangan ko kasing magpakita ng kabaitan sa kanya kung ayaw ko mapahamak lalo si nanay. Yun kasi ang kabilin-bilinan ni Jonathan. May hinala daw kasi siya na baka ang ninang ko ang nagbigay ng karamdaman sa nanay ko. Pagdating sa palengke, tila lumilipad ang isip ko. Parang laging sasabog ang dibdib ko sa matinding kaba at pag-aalala kay nanay. Hindi ka na ata natutulog. Mabuti pang magpahinga ka muna sa bodega. Sino ba naman na makakatulog na mahimbing sa bahay? Naiintindihan ko. Kaya umidlip ka muna sa bodega. Alam naman ng amo natin kung anong pinagdadaanan mo eh. Gusto mo bang samahan kita? Pwede ba? Pakiramdam ko kasi kapag nasa 4 na sulok ako ng isang lugar, parang hindi ako makahinga. Para bang merong lihim na nagmamasid sa akin. Tandaan mo, lagi ako nandito para sa'yo. Kung hindi lang din ako nag-aalala din sa kalagayan ng nanay mo, ilalayo na kita sa inyo. Hay, kailan nga pala darating ang tulong na sinasabi mo? At sinong tutulong sa atin? Lola ko yung tinutukoy ko na tutulong sa atin. Kararating lang niya kanina galing bakasyon. Matatapos na rin ang problema mo. Mamaya, pupunta natin siya sa bahay nila. Malapit lang naman sila sa amin eh. Ay, salamat naman kung ganun. Gusto ko nang malaman ang sakit ni nanay. Nagpaalam kami sa amo namin kung pwedeng kalahating araw na lang ang ipapasok namin ni Jonathan. Pero sinabi nito na maaari na kaming umalis at buo pa rin ang sasahurin namin sa araw na yon. Batid di umano nito ang aking pinagdadaanan. Maiyak-iyak pa ako sa pagpapasalamat sa amo namin. Agad na kami nagtungo ni Jonathan sakay ng motor nito sa bahay ng kanyang lola. May 1 oras din kaming bumiyahe bago narating ang kanilang sityo. Pagdating sa bahay ng lola nito, isang dalagitang nagpatuloy sa amin. Pinaupo muna kami sa sala at doon na lang daw kami maghintay sa paglabas ng lola ni Jonathan. Isang magaling na albularyo ang lola ko. Ilan lang ang nakakalam nun dito. Pero kilala siya sa probinsya namin. Isang albularyo ang lola mo? Oo. Matutulungan niya tayo sa problema mo. Magtapat ka nga. Ano ba sa tingin mo ang sakit ni nanay? May palagay ako na kinukulam ang nanay mo. Ibig mong sabihin, mangkukulam ang ninang ko? Ganun na nga. Ang nanay ko may sabi na baka kulam ang sakit ang nanay mo. Base na rin sa kwento mo. Siya rin nagmungkahi na humingi tayo ng tulong sa lola ko. Akala ko wala nang nagmamalasakit kay nanay. Meron pa pala. Ang nanay mo. Lagi kasi pinaparamdam ni Ninang na siya lang ang pwede naming lapitan at wala nang iba. Disimulado niya kayong inilalayo sa mga tao. Kaya ganoon ang ginagawa niya. Mabuti na lang at nandyan ka. Huwag ka mag-alala. Magkasama nating lulutasin ang problema mo. Ayoko namang umalis na nasa ganyan kang kalagayan. Tuloy na talaga ang pag-alis mo? Kailan ang pagsakay mo ng barko? 2 linggo mula ngayon. Malapit na pala. Natigil ang aming pag-uusap nang dumating na ang lola ni Jonathan. Sa kwento niya sa akin, nasa 82 na daw ang lola nito. Pero nananatili pa ring maliksi at matalas pa ring mag-isip. Hindi pa naman namin sinasabi ang pakay namin. Alam na agad nito. Nakita ko ang larawan ng ninang mo na dinala rito ng apo ko nung isang araw. Mula sa pamilya ng mangkukulam ang babaeng nasa larawan. Kung ganun, mangkukulam nga talaga si Ninang. Malaking tulong na nakuhanan ninyo siya ng larawan. Hindi na ako mahihirapang makipag-ugnayan sa kanya.
Siya po kayang nagbigay ng sakit sa nanay ko? Oo, naaamoy ko ang damit ng nanay mo kasama ng larawan ng ninang mo. Gusto siyang pahirapan ng babaeng yon. Iba yung sayang nararamdaman niya tuwing nakikita ang paghihirap ng nanay mo. Ang inay ko! Kailangan ko na po umuwi. Mapanganib kung uuwi ka. Baka ikaw naman ang mapahamak. Nang tumuntong ang mga paa mo sa bahay ko, alam na agad niya na hihingi ka sa akin ng tulong. Baka po kung anong gawin niya sa nanay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang nanay mo. Tatalunin ko ang babaeng yon. Mariin ang bawat katagang binigkas ni Lola Auring sa amin. Hindi ko alam, pero nagtiwala agad ako sa mga sinabi niya. Naghintay lang kami sa sala habang nagkulong sa silid nito si Lola Auring. Hindi na rin kami pinayagan na lumabas ng bahay nito. Habang magkatabi kaming nakaupo sa mahabang upuan, hawak ni Jonathan ang kamay ko. Sa bahay, nagngingit-ngit naman sa galit si Ninang Sally. Halos maglabasan na ang ugat niya sa noo at leeg. Namimilipit naman sa matinding sakit ng nanay ko. Dinatawag niya ng paulit-ulit ang pangalan ko. Melba, nasan ka anak? Hindi ka nababalikan ng anak mo. Iniwan ka niya. Sumama na siya sa lalaking yon. Hindi totoo yan. Mahal ako ng anak ko. Yan ang hindi totoo. Walang nagmamahal sa'yo kahit noon pa. Ngayon, ang anak mo naman ang nawala sa'yo. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Akala ko ba kaibigan kita? Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Para wag ka nang umasa. Nauuwian ka pa ng anak na kinalinga mo sa mahabang panahon. Nakikiusap ako sa'yo. Hanapin mo ang anak ko. Bakit mo pa siya hinahanap? Nandito naman ako. Sumasakit na naman ba ang tiyan mo? Oo, nakiusap. Bigyan mo ko ng gamot. Ganyan ang gusto ko. Sa akin ka lang humingi ng tulong. Dahil ako lang ang makakagamot sa sakit mo. Patuloy sa pag-iyak si nanay sa pag-aakala niyang inabanton ako na siya. Agad namang bumalik ang kaibigan niya dala ang gamot. Habang umiinom, patuloy pa rin sa pag-agos sa mga luha niya sa mga mata. Mula ngayon, huwag mo nang iisipin ang swail mong anak. Hindi ko magagawa yan. Kahit ano pang ginawa ng anak ko, habang buhay ko siyang mamahalin. Mabuti pa magpahinga ka na. May gagawin lang ako sa labas. Nang makalabas sa silid na yun si Nina, agad na kinuha ni nanay ang sulat na iniwan ko sa ilalim ng una niya. Paulit-ulit niya yung binasa, kaya alam niyang hindi ko siya magagawang iwan ng ganun lang. Si Ninang Sally naman, kasalukuyan niyang kausap sa kanyang isip si Lola Auring. Hindi mo ko kaya tanda. Mas malakas ako kesa sa'yo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan kong itim. Walang balak isuko ni Ninang ang nanay ko. Gusto niyang mapasailalim sa kanyang itim na mahika ang aking ina habang nabubuhay siya. Inabot na kami ni Jonathan hanggang madaling araw sa bahay ng kanyang Lola Auring. Naalimpungatan na lang ako bigla dahil sa panaginip ko tungkol kay nanay. Jonathan, si nanay. Hindi pa lumalabas si Lola sa kwarto niya. Matulog ka muna. Madilim pa naman sa labas eh. Gusto ko nang umuwi. Baka kung napapano na si nanay. Delikado kung uuwi ka ngayon. Hintayin na lang natin ang sasabihin ni Lola. Pero Masasayang lang lahat kung uuwi ka ngayon. inaalala ko kasi ang nanay. Naiintindihan kita. Nag-aalala rin ako kay Aling Judith. Napahikbi na lang ako dahil sa takot ko para sa aking ina. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko na ginagawa ritong pagpapahirap ng ninang ko. Kahit nung tumayo si Jonathan para magpunta sa kusina, hindi ko na pinansin pa. Masyadong okupado ang isip ko sa mga nangyayari. Magkape ka muna.
Salamat. Bakit hindi pa lumalabas ang lola mo? Hindi ko rin alam. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang pagkakataon na lumapit ako kay Lola para humingi ng tulong. Madalas ibang taong lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Hindi kasi ako naniniwala dati. Kahit ako man, pero ipinagtapat sa akin ni nanay na kulam daw ang kinamatay ni tatay noon. Hindi ko tuloy maiwasan na baka may kinalaman si Ninang sa nangyari sa kanya. Sabay kami napatingin sa nakapinid na pinto nang bumukas yun. At lumabas si Lola Ori. Hapong-hapo ang itsura nito. Agad naman akong lumapit sa kanya. At sakay nalalayan na maupo sa katapat naming upuan. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng babaeng yon. Pero hindi niya rin ako matatalo. Ibig po bang sabihin, ligtas na ang nanay ko? Oo, maaari mo na siyang puntahan. Salamat po, Lola Auring. Agad na rin kaming umuwi ni Jonathan. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ng katahimikan ng paligid. Ilang beses kong tinawag si nanay, pero walang tugon mula rito. Dumiretso na ako sa kwarto namin. Naabutan ko siyang natutulog. Nang maramdaman marahil nito ang presensya ko, nagmulat siya bigla ng mga mata. Nay, nandito na po ako. Anak, mabuti umuwi ka na. Sinugod ko ng yakap si nanay at pareho kaming umiyak ng umiyak. Pagkatapos ng ilang sandali, ako na rin ang kumala sa pagkakayakap ko. Pinahid ko muna ang mga luhang naglandas sa pisngi ko. Pasensya na po, Nay, kung hindi ako nakauwi kagabi. Nabasa ko naman ang iniwan mong sulat sa ilalim ng unan. Nasaan na po si Ninang? Hindi ko alam. Basta na lang siya umalis. Alam niyo na po ba na isa siyang mangkukulam? Siya po ang nagbigay sa inyo ng karamdaman. Oo, inamin niya yun sa akin. Meron pa siyang inamin sa ginawa niya noon. Ano pa pong inamin niya sa inyo? Siya rin na nagpakulam sa ama mo. Ha? Kung ganun, tama ako ng hinala. Pero bakit niya ginawa yun? Tutol siya na makipagbalikan sa akin ng tatay mo. Iniisip niya, baka maisantabi ang aming pagkakaibigan kapag bumalik sa piling natin ng tatay mo. Ang sama niya pala talaga. Kanina, humingi siya ng kapatawaran sa lahat ng mga ginawa niya. Ewan ko, para siyang biglang natauhan. Baka po dahil kay Lola Auring. Sino naman yun? Siya po yung lola ni Jonathan na tumulong sa akin para matalo si Ninang Sally. Salamat at meron kang kaibigan na maaasahang katulad ni Jonathan. Hinayaan ko muna makapagpahinga si nanay. Alam ko, katulad ko, wala rin siyang pahinga. Nang mahimbing na siyang natutulog, saka naman ako lumabas ng kwarto. Naabutan ko pang inililigpit ni Jonathan ng mga nasira at nabasag na gamit sa sala. Parang binagyo itong bahay niyo ah. Hay, oo nga. Sayang ang mga nasirang gamit. Pwede niyo naman palitan yung mga nasira eh. Ang importante, hindi tuluyang napahamak ng nanay mo. Tama ka dyan. Hindi ka pa ba uuwi? Baka hinahanap ka na sa inyo. Ayos lang ba kayo dito ng nanay mo? Oo naman. Hindi na siguro babalik si Ninang. Uuwi lang ako sandali. Babalik din ako mamaya. Hinatid ko pa si Jonathan sa labas ng bahay. Nagbilin pa ito na ikandado ko ang mga pinto pagkaalis niya. Tumango naman ako. Pinapasok na rin niya agad ako sa loob. Huwag ko na raw hintayin na makaalis siya. Kaya naman nagkasya na lang akong tanawin siya sa may bintana. Kumaway pa to sa akin bago pa harurot na pinaandar ang motor. Nang hindi ko na matanaw ang motor niya, binalikan ko ang paglilinis ko. Mabuti na lang may mga natira pang pagkain, kaya hindi ko na kailangan lumabas para bumili. Nang magising si nanay, inalalayan ko siyang magtungo sa kusina para sabay na kaming kumain ng tanghalian. Alam mo, sa kabilang banda, naaawa pa rin ako sa ninang mo. Bakit naman po?
Kasi ramdam ko yung matindi niyang kalungkutan. Para bang may kulang sa kanya. At yun ang nag-udyok sa kanya para gawin ang kasamaang yun. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para kulamin niya si tatay. Tapos kayo. Dahil sa kanya, maaga akong naulila sa ama. Galit pa rin ako sa ginawa niya sa tatay mo. Sabi pa nga niya, wala naman daw siyang balak na patayin ako. Yung pahirapan ka sa sakit, para ka na rin yung pinapatay ng paunti-unti. Hindi ko siya mapapatawad. Noong araw na yon, inilabas ko sa kwarto ko ang naiwang gamit nito. Meron pa dun sa tingin ko ay ginagamit din ito sa pangungulam. Binigay ko yun kay Jonathan nung bumalik ito kinahapunan. Ibibigay daw niya yun sa lola niya. Si Lola Auring na lang ang bahalang sumira sa mga yan. Mahirap kasi kung pakikialaman natin. Sa wakas, babalik na rin sa dati ang buhay namin ni nanay. Hindi ko akalain ang pagbisita ng ninang ko na ilang taon din namin hindi nakita, magdadala lang pala sa amin ng problema. Naroon pa rin ang pangamba sa akin. Pero ilang araw na rin naman ang nakakalipas. Hindi na nagpakita si Ninang Sally sa amin. Bumalik na rin sa pagtitinda ng isda si nanay. Ayaw ko pa sana siyang payagan. Pero sabi niya naiinip na to sa bahay. Ako naman balak na rin umalis sa pinapasukan ko kapag nakaalis na si Jonathan. Seaman kasi ang ama nito. At gusto nito na sumunod sa yapak niya ang anak. Saktong 2 linggo na ang nakakalipas. Tuluyan ang naging panatag ang loob namin ni nanay. Pero isang umaga, dumating si nanay na balisa at takot na takot. O nay, bakit ang aga niyo umuwi? Melba! Melba! Nakita ko ang ninang mo. Kinausap niya ako. Anong pong sabi niya? Gusto niyang bumalik dito sa bahay. Kalimutan na lang daw natin ang nangyari. Humihingi rin siya ng kapatawaran. Kalimutan na daw natin ang lahat. Nang hindi ako pumayag, nagbanta siya. Natatakot ako. Baka kung anong gawin niya sa atin. Hindi na po niya tayo magagawang saktan. Huwag po kayong matakot. Sana nga anak, noon ko lang siya nakita ng ganon. Nanlilisik talaga ang mga mata niya. Nakakatakot siya. Yumakap pa si nanay sa akin. Ramdam ko ang matinding takot sa kanya. Nang hawakan ko ang kamay niya, napakalamig nito. Nakakaramdam din ako ng takot ng mga sandaling yon. Pilit ko lang nilalabanan dahil kailangan ko magpakatatag para hindi panghinaan ng loob si nanay. Sa ilang taon, sa isa't isa lang kami kumukuha ng lakas ng loob. Kinabukasan, hindi muna ako pumasok. Nung gabi naman bisita namin si Jonathan. Nagtataka kasi ito kung bakit hindi ako pumasok sa trabaho. Agad kong kinuwento ang sinabi sa akin ni nanay. Ayaw niya talaga kayong lubayan. Ano pa bang gusto niya? Gusto niyang bumalik na parang walang nangyari. Iniisip ko, inalis na natin sa bahay niyo yung mga gamit niya para mawala na siya ng koneksyon sa inyo. Teka, may titignan lang ako. Sandali kong iniwan si Jonathan sa sala. Pumasok ako sa kwarto ko at hinanap pa manika na binigay sa akin ni Ninang. Pero wala ito roon. Nasisiguro kong hindi kasama sa mga gamit nito na pinadala ko kay Jonathan. Biglang lumukob sa akin ang takot sa maaaring gawin nito. Alam ko kasi na isa sa ginagamit sa pangkukulam ay ang manika. Mangiyak-iyak akong bumalik kay Jonathan. Sinabi ko rito ang tungkol sa manika. Hihingi tayo ulit ng tulong kay Lola Uring. Hindi ko pa rin maiwasan ng matakot. Magpakatatag ka at manalig ka sa Panginoon. Higit mong kailangan yun sa mga sandaling to. Sa kabila ng pagpapalakas ng loob sa akin ni Jonathan, hindi ko pa rin maiwasan ang mapaiyak na lang. Pakiramdam ko, sunod-sunod ang kamalasan naming mag-ina ng dahil lang sa pagbisita ni Ninang. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang kinatatakutan ko ay nangyayari na nga. May tumubo sa balat ko na kahaling tulad sa bulutong. Hindi na rin ako makatulog.
Dahil kapag oras na ng pahinga, saka naman ako inaatake ng takot. Pakiramdam ko kasi anumang oras, may kukuha sa akin. Pakatatag ka, anak. Huwag mo kong iiwang mag-isa. Hirap na hirap na po ako, Nay. Huwag kang susuko. Ginagawa na ang lahat ni Lola Auring para gumaling ka. Nakatitig na lang ako kay Jonathan at kay nanay na umiiyak sa tabi ko. Pati kasi ang pagsasalita, nahihirapan na rin ako. Nagkaroon na rin kasi ng mga sugat sa loob ng bibig ko. Inabot ng 1 linggo ang paghihirap ko. Nanatili lang akong nakahiga dahil wala na akong lakas pa. Hindi na rin kasi ako nakakakain. Ultimo tubig. Nahihirapan na rin akong lunukin. Si nanay naman ay lagi lang umiiyak sa tabi ko. Kahit siya, tila nawawalan na rin ng pag-asa. Kahit nanghihina, pilit kong inaangat ang kamay ko. Agad naman ginagap ni nanay ang kamay ko. Anak, kung hindi mo na kaya, magpahinga ka na. Huwag mo na akong intindihin. Sige na, sumama ka na sa tatay mo. Mas gugustuhin ko pang maiwan mag-isa kaysa nakikita kitang naghihirap. Lingid sa akin, kahit si Jonathan hindi sumusuko para matulungan ako. Mas inuna pa rin niya ang kapakanan ko kaysa sa pag-alis niya. Kasalukuyan siyang nasa bahay ni Lola Auring. Inaamin ko minaliit ko ang kapangyarihan ng babaeng yon. Kabilang pala siya sa pamilya ng makapangyarihang mangkukulam. Wala na po bang pag-asa na gumaling si Melba? Lahat gagawin ko para gumaling si Melba, iho. Alam ko na mahalaga siya sa'yo. Lingid kay Jonathan, handang ibuwis ni Lola Auring ang buhay para lang mailigtas ako. Nang gabing yon, lahat ng kaalaman para makontra ang kulam na ginawa sa akin, ibinuhos na ni Lola Auring sa kanyang orasyon. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Lola Auring. Bago ito nabuwal sa sahig, nahintatakutan namang lumapit ang dalagita rito. Nang pulsuan nito ang matandang babae, wala na itong buhay. Tuluyan ng umago sa mga luha sa mga mata ng dalagita. Napatulala na lang si Jonathan sa nakita. Kinabukasan dinalaw ako ni Jonathan sa bahay. Natalo ni Lola Auring ang sumpang ipinataw sa akin ni Ninang Sally. Katunayan lang na kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Utang ko sa'yo at kay Lola Auring ang pangalawa kong buhay. Nalulungkot lang ako dahil kinailangan pang isakripisyo ng lola mo ang buhay niya. Maligaya siya sa ginawa niya. Alam ko, asan man siya ngayon, masaya na siya. Oh Jonathan, nandyan ka pala, iho. Salamat nga pala sa mga tulong mo, ha? Wala po yun. Basta para sa inyo ni Melba. Nagpapasalamat din ako sa lola mo. Sayang nga lang, hindi kami nabigyan ng pagkakataon na magkaharap pa. Mula nang natalo si Ninang Sally, nawalan na rin kami ng balita rito. May mga pagkakataon pa rin na pinamamahayan ng takot ang dibdib namin ni nanay. Lagi lang kami nagdadasal ng taimtim para malabanan ang takot na umiiral sa amin. Alam kasi namin na yun ang pinakamabisang pangontra para hindi na muli kami mapasailalim ng itim na mahika. Mahirap man ang pinagdaanan namin ni nanay. Ang karanasan na yun ang lalong nagpatibay sa aming relasyon bilang mag-ina. Lalo rin itong pinagtibay ang aming pananampalataya. Wakas. Yung tinutukoy niyo po ba yung lagi niyong kinakwento sa akin nung bata ko? Yung ninang ko na tumulong sa atin noon?